Kahit bata man ako, pinili niya ang tulad ko, maging isang halimbawa sa salita't gawa. Ako ay kanyang nilikha, kaya't lahat magagawa. Siya'y nagsisilbing gabay nitong aking buhay. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Bawat araw may devotion, sa kanya'y may communication. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Siya'y nagbibigay ng direction para sa tamang aksyon. Ako ay batang Zion. Annalyn! Uy! Diyan ka lang pala! Oh, Joy! Anong problema? Annalyn, tara sa kwarto. Samahan mo naman ako. Mag-isa lang kasi ako doon, tas may mga naririnig akong humuhuni, nag-vocalize. Pero wala akong makitang tao sa labas. Naku, Joy! Ano ka ba? Baka naman mamaya nasa kabilang bahay yun. Or kaya baka may nagpa-practice na kumanta. Samahan mo na ako. May mga tinatapos kasi akong schoolworks eh. Ayokong mag-isa. Saka di ba November 1 ngayon? Baka may mga gumagalang spirito. Natatakot talaga ako. Hello po! Hi! Naku, Shine! Hello! Ay, sorry po. Nagulat yata kita, ate. Okay ka lang po? Ay, naku, Shine! Okay lang yan. Siya nga pala si Joy. Pinsan namin. Nagbabakasyon siya ngayon dito sa bahay. Oh, Joy, siya nga pala si Shine. Hello, Shine! Ay, teka, hindi pa pala kita napakilala sa mga batang Zion. Oh, mga batang Zion, siya si Ate Joy. Hello sa inyo mga batang Zion! Oo nga pala, ate Annalyn. Nasaan si Kuya Janjan? Ayun, nasa Palawan siya ngayon. Mayroon kasi siyang training doon for school. Di ko sure kung hanggang kailan siya doon eh. Ganun ba? Naku, sino kaya makakasama mo sa pagsagot sa tanong ko? May gusto kasi akong malaman eh. Ano ka ba? Pwedeng-pwede ako samahan ni Joy, di ba? Sige, basta samahan mo ako sa kwarto ha. Please! Hay nako, sige na nga, Joy. Oh, Shine, sige na. What's your question? Give it to us. Dapat ba tayong matakot sa masasamang espiritu? What do we have to do when we experience fear? Uy, very timely yan ah. Oh, tara mga batang Zion, tulungan nyo kami ni Ate Joy hanapin ang sagot sa tanong ni Shine. Let's go! Oh, paalam muna sa'yo, Shine ah. See you later! See ya! Hello po! Ay, TV! Ay, nako, Joy. Pati tuloy ako nagulat sa'yo. Tama na yung kape ah. Si Tiv lang yan. Hello sa'yo, Tiv! Hello po, pasensya na po kung nagulat ko kayo. Hello ate, ako nga po pala si Tib. Hello, Steve! Ako nga pala si Ate Joy, pinsan nila Annalyn. Nice to meet you po. Hello din sa inyo mga batang Zion. Uy, Tiv, baka naman may kwento ka dyan na maaaring i-share sa amin para masagot ang tanong ni Shine na dapat ba tayong matakot sa mga masasamang espiritu? What do we have to do when we experience fear? At para di rin tayo puro nakakatakot ang pinapanood ni Ate Joy. Siyempre meron. At tsak na mawawala ang takot niyo sa ikakwento ko sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Siyempre! Oh, mga batang Zion, game! Wiggle your ears if you're ready! Ako ang pinakamagandang nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya naman, walang makahihigit sa akin sa lahat ng kanyang nilikha! Sugod!
Sugod! Sa akin ang kalangitan! Lucifer! Halika, Maiko. Maglingkod ka sa akin at hahatian kita sa aking tagumpay. Kundi mapapasayo ang walang hanggang pagkatalo. Hindi ako natatakot sa iyo, Lucifer, dahil naglilingkod ako sa Diyos! Kawawa ka. Nakakatakot tingnan! Nagkasala ka sa Panginoong Diyos, at dahil doon, dapat kang mawala! Tulungan niyo ko. Kaya ko kayong gantimpalaan ng higit pa sa inyong inaasahan. Bumagsak ka mula sa langit, O Lucifer, anak ng liwanag. Nahulog ka mula sa langit. Ikaw ang nagpahina sa mga bansa. Kaya ngayon, bumagsak ka sa pinakailalim ng lupa ng mundo. Bakit niya ginawa to? Inakala niya na magiging Diyos din siya. At iyan ang kwento kung paanong hindi nagtagumpay si Lucifer sa kanyang paghihimagsi laban sa Diyos. Nabulag siya sa kanyang kagustuhan na maging tulad ng Diyos. He became greedy and kaya niyang gumawa ng masama upang makuha ang kanyang gusto. Oo nga, pero higit na makapangyarihan pa rin si Lord at ang kanyang mga anghel laban kay Lucifer at sa mga alagad nito. Tama kayo mga ate, dahil sa kayabangan ni Lucifer, naging confident siya na mahigitan si Lord. Ngunit sa huli ay hindi siya nagtagumpay dahil higit na powerful si Lord kaysa sa kanya at sa lahat ng bagay. Kaya naman hindi tayo dapat matakot sa anumang masasamang bagay o spirits dahil higit na powerful si Lord sa kanila. Tama ka dyan, Steve. Maraming salamat sa kwento na shinare mo sa amin, ha? Now, we know na kahit si Lucifer ay no match talaga pagdating kay Lord. Tama ka, Annalyn. Salamat, team! Walang anuman po, masaya po akong makapagbahagi sa inyo ng mga kwentong makakatulong sa inyo. Oh, sige, Steve, ha? Puntahan na namin sa Super Bible, ha? Paalam! Bye! Paalam po sa inyo! Oh, Joy! Relax ka lang, ha? Baka magulat ka na naman. May ipapakilala pa ako sa'yo. Teka. O, ayan. Sige, kalmado na. Okay? Oh, tawagin ko na siya, ha? Super Bible! Tawag mo ako, Ate Annalyn. Nox naman, si Ate Joy. Pwede na, medyo nabawasan na yung gulat mo. Sorry. Hello, Super Bible!
Super Bible. Eto nga pala si Ate Joy. Super Bible. Hello sa'yo, Super Bible! Hello, Ate Joy. At sa inyo din, mga batang Zion. Ate Annalyn, kailan babalik si Kuya Janjan? Miss ko na siya agad eh. Naku, ikaw naman, Super Bible. Kakaalis nga lang, pinapauwi mo agad. Hayaan muna natin siya doon. Uuwi din yun sa bakasyon niya. Alam ko namang miss ko din si Kuya, Ate Annalyn. Lagi kayang siya ang kasama mo pag maghahanap ng sagot sa tanong ni Shine. Eh, syempre, miss din. Kuya ko yun eh. Buti at kasama ko si Ate Joy ngayon. Siya muna yung papalit kay Kuya. And speaking of sagot, may tanong nga pala si Shine. Dapat ba tayong matakot sa masasamang espiritu? What do we have to do when we experience fear? May verse ka ba para dito? Siyempre, Ate Annalyn, lahat ng hanap mo ay nasa Bible. Sundan niyo ako ha. 1 John chapter 4, verse 4. 1 John chapter 4, verse 4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos, Mga anak, kayo nga'y sa Diyos, sapagkat ang Espiritong nasa inyo sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Oh, ulitin natin mga batang Zion ha. Sundan nyo kami ni Ate Joy ha. 1 John chapter 4, verse 4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Magaling! Oh, tandaan niyo ang verse na yan ha. Ang ganda naman ng verse na to, Super Bible. Ang gandang reminder nito sa lahat ng sitwasyon, lalo na kapag nag-worry or natatakot tayo. Oo nga, Annalyn. Tulad ng kwento kanina, higit na makapangyarihan ang army of God kaysa sa kaaway. Tama ka dyan, Joy. No match si Lucifer or ang evil spirits kay Lord at tayo ay nasa pangangalaga ni Lord. Kaya naman, tayo ay laging safe. Annalyn, Oh, bakit, Joy? Naku, nahawa na ako sa nervyos mo, ha? Pati ako magugulatin na. Bakit ba? ito na nga ang sagot sa tanong ni Shine. Hindi tayo dapat matakot dahil mas powerful ang ating Panginoon. We should pray to God and praise Him for His protection. Naku, tama ka dyan, Joy! Dapat ay alalahanin natin na higit na makapangyarihan si Lord sa anumang bagay o sa sino man. Kung kilala natin kung sino si Lord, ay hindi tayo dapat matakot dahil alam natin na walang makakapantay o makakatalo sa Kanya. And we should also remember to pray kapag tayo ay nakakaramdam ng takot. He will always protect us and dapat ay lagi tayong nagpapasalamat dahil araw-araw niya tayong binabantayan at iniingatan. Wow! Ang gagandang reflection naman yan mga ate. Jack na bibilib si Shine sa mga sagot nyo na ibibigay ninyo sa kanya. Uy, oo nga. Maraming salamat ha. Super Bible, nakaka-excite na i-share to kay Shine. Yung sagot na nahanap namin. Tara na, Joy! Salamat, Super Bible! Hanggang sa muli! Bye! Siya pala yung naririnig kong nagvo-vocalize. Trevi! Ikaw pala yun ha! Sorry po, hindi ko kayo napansin. Nagko-concentrate po kasi ako sa pag-vocalize. Naku, tinakot mo si Ate Joy. Wala ka sigurong sa tono kanina, no? Naririnig ka ni Joy sa kwarto niya. Akala niya may mumu. Ay, hindi naman. Nasa tono naman kaya lang. Di ko kasi alam kung nasaan o sino yung nagvo-vocalize. Kaya akala ko may gumagalang espiritu. Joke lang yun, Joy. Maganda talaga yung boses niyang si Trevi. Song iris yan eh. Di ba, Trevi? Naku, ikaw talaga, Ate Annalyn. Mabuti pa, ay samahan ninyo na lang akong umawit ng papuri para kay Lord. Tara, mga batang Zion, let's stand up and sing praises to the Lord. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God.
First things first, got the belt of truth. Put on my boots, gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. I put on the full armor of God, stand strong against the evil one. I put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, you got the belt of truth. Put on my boots, I gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Now in faith we can stand against every evil plan. Now it's time to be strong. He has won. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Shine! Shine! Hello po! Hello, Shine! Wow! Hindi na nagulat si Ate Joy. Mukhang alam na niya na ang sagot ko. Oo naman, Shine. Kami pa ba? Siyempre, tinulungan din kami ng ating mga kaibigan. Sige nga, dapat ba tayong matakot sa masasamang espiritu? What do we have to do when we experience fear? Ang sagot ay, hindi tayo dapat matakot dahil mas powerful ang ating Panginoon. We should pray to God and praise Him for His protection. Tama! At anong verse naman ang nakatulong sa inyo? Oh, samahan niyo kami mga batang Zion na sabay-sabay nating i-recite ang verse. 1 John chapter 4 verse 4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Yay! Magaling! Nahanap niyo ang sagot. Dapat ay hindi natin hayaan ang takot na maghari sa atin dahil tayo ay children of God. Tayo ay palaging iniingatan ng ating Diyos at siya ay higit na makapangyarihan sa anumang spirit. Naku, correct ka dyan, Shine. Kahit anong gawin ng kaaway or ng evil spirit, ay hindi ito magtatagumpay laban kay Lord. Yes, kaya mula ngayon ay hindi na ako magpapatalo sa takot. Si Lord ang aking guardian at lagi akong iligtas sa piling niya. Salamat, Annalyn. Sa'yo din, Shine. Maraming akong natutunan ngayong araw. Oh, I'm so happy to hear that, Joy. Kayo rin ba, mga batang Zion? Marami din ba kayo natutunan ngayon? Dahil dyan, let's pray and praise God sa lahat ng natutunan natin ngayong araw. Oh, mga batang Zion, let's close our eyes, bow our head, and let's pray to God. Lord, maraming salamat po sa araw na ito sa aming mga natutunan. Tunay nga na kayo ay aming mapagtagumpay na Panginoon at ligtas kami sa inyo. Lord, huwag niyo pong hayaan na matakot kami ng araw-araw, kundi paglabanan namin itong takot na ito sa pananalangin at paggabay niyo. Lord, maraming salamat po sa bawat bata na nakikinig ngayon, and we know, Lord God, na kayo po, Lord God, ang magiging protection namin sa araw-araw. And this fear, Lord God, ay walang katumbas, Lord God, sa kapangyarihan na mayroon kayo. Maraming salamat po, and this is all we pray, Lord God, in Jesus' name, Amen. Oh, paano ba yan, mga batang Zion? It's time to go! Salamat sa pagsama niyo sa amin ni Ate Joy ngayong araw! Salamat din dahil marami akong natutunan
sa journey natin ngayon at marami ako na-meet na bagong kaibigan. Salamat sa pagsama, Joy, ah. Dahil dyan, samahan mo ako magpaalam. Sundan mo lang ako, ah. Kaya naman, Batang Zion, magkita-kita tayong muli sa susunod na ating Batang Zion. Dito lang yan sa Zion Kids TV!